isang araw, hindi napigilan ni Harry Roque, talagang nagsalita. Oh, kung si ang mga pamilya ni Digong may nag-ingay pa sa livestream, umu-audience impact pa sila. Watak-watak na ba? Hindi, may mga faction na lang sila, pero marami-rami pa din sila. Siguro mga may 100 pa din. Aabot pa din ng 100 siguro ang BBB. Oo. Ngayon, kung gusto nila ang interim release, tama ba naman na insultuhin ni Harry Roque ang mga huwes ng ICC? Pakinggan niyo yung mga sinasabi nila dito. Sinasabi niya rito. Sasabihin niya kung bakit mali ang ICC. So, yung sinabi ni Torrio na na-realize ng mga pamilya, magla-lay low na sila, si Harry Roque, feeling mas mataas pa siya sa pamilya kasi siya yung nagsasalita at binabash na naman ang ICC. At ang isa pang di may pigi-pigi tayo at ang butiki magsasalita din. Kasi syempre hindi pwedeng magsalita si Harry Roque at hindi magsasalita si Sal Panelo. Kailangan maglamangan sila, 'di ba, sa Romeo Barcival? Oh, sige Harry Roque, mauna ka na kasi ang cute ng outfit mo. Rappler na fact checker ng Facebook, kinummunity standard ako dun sa isang press release ko na sinasabi kong naninindigan ako na walang jurisdiksyon ng ICC sa kaso ni Tatay Digong. No? Explain ko lang kung bakit galit na galit siya. Ni-report siya ng Rappler sa Facebook na nagfe-fake news siya. So, ni-restrict siya ng Facebook. Hindi ko naman kasi maintindihan yung Facebook kung ano yung mga restriction. Pero, siguro may ginawa ni-report siya ng Rappler. Ano kayang restriction yun? Winner kayo, Rappler. More bananas for you. Oh, sabi ni Bernie Pogi, si Kaufman nga di nakapalag sa ICC, si Baklita pa kaya maskin Butiki Panelo, di na obra. Gusto nilang magsalita para naman maging relevant. Ginatungan nilang ICC para hindi mabigyan. Ngayon, hindi makapigil si Harry Roque kasi mahal na mahal nga niya si tatay niyang karton. Ito. Pero nagpuputak muna siya kasi galit na galit siya. Sinabihan siya ng Rappler na fake news daw siya. Bakit kaya hindi pinapasok? Pero ito sinasabi niya, hindi daw siya makauwi hanggang makauwi si Diggs. Sinabi na nga, Ma'am Floridano, hindi ba sinabi na nga ni Kaufman, the former president does not want him to assist in the case. The former president wants him to go home. He is a fugitive. Tapos, pinipilit talaga ang sarili. Ay. Sabi ni Boss B, binabawian na sila ng Rappler. Dinemonize din kasi sila like Dilima and correct. Nung time nyo, Harry Roque, nung namayagpag ka pa, spokes ka pa, spokes hour, nung spokesperson ka pa, ni Digong, di ba, pinalabas mo na ang Rappler fake news, ang dami mo sinabi about Dilima and Trillanes. Nakita nyo yung picture niya? Ito, teka, sandali. Yung picture niya rito, totoong picture niya yan. Kinuha ko yan sa news. Yang mukha niya dyan, yan talaga, mukha niya yan. Nilagay ko lang sa cartoon. Pero talagang ganyan ang mukha niya.
Oo, sabi ni Ma'am Maria Maldita, "You're pathetic, Harry Roque." Oo, 'di ba? Mainit ang Rappler kay Digong. True. Balik na natin si Harry Roque. Oh. Pumuputok-putak siya sa Rappler. At saka Rappler, opinion ko po yan. Ako naman po yung nagturo ng international law for 20 Sige, Ma'am years. Tess. I have a postgraduate degree, a master's of law degree in international law under the world's greatest Oo. international lawyers, Professor Ellie Lauterbach, Rosalind Higgins, and Christopher Greenwood, and Daniel Bethlehem. At ako naman po ay nakapagturo Dami din sa niyang Philippine mga College of Law, credential. University at saka sa NUS. So may karapatan po ako magkaroon ng sarili kong posisyon sa mga bagay-bagay. Hindi palibasa sinabi ng isang hukuman, wala na akong karapatan na pulaan yung desisyon na yan. No? Dahil dito naman po sa larangan ng batas, bagamat ang masusunod ay desisyon ng hukuman, hindi naman po tama na pagdating sa katunayan, at yan naman po ang trabaho ng fact-checker, mananaig na katunayan na ang sinabi ng hukuman. Hindi po ganun yun. Lalong-lalo na sa issue of law. At lalong-lalo na sa issue ng jurisdiction na nung nauna na pong nadesisyonan yan ng ICC, meron dalawang mahistrado po na nagsabi na talaga namang walang jurisdiction ng ICC. So Galit ka, Harry Roque? Kalma na. I resent the fact po na itong Rappler, community standard ako, linilibitahan ngayon ang aking reach dahil dun sa aking sinabing opinion na talagang wala namang jurisdiction po ang ICC. In any case, Oh, na-limit daw ang kanyang reach. Ano sabihin nun? Uy, Ma'am Christy Jam, nahuli ka na yata. Bakit nasa Gloria ka pa? Pero si Harry Roque talaga, ang dami sigurong followers. Sabi kasi ni Tokis, pero si May na-block nito, pero si Tokis hindi niya blinak. Duda ko sa'yo, Tokis, ha? May agimat ka. Oh, pero ang dami daw followers nito. Laki siguro ng income nito. Oh, eto lang ang nalalaman ko, batas ng abogado na balhin o sa lolo ko at tita ko at tito ko sa mga abogado amang nagdadaldal tasa kasi natulong sa korte kadalasan. Napahamak ang abusado sa korte. Sinabi mo pa yung bading. Sinasabi mo bang bading sa okay? Kung bakla! Rappler, yan pong desisyon ng pre-trial chamber na walang desisyon, inaapila pa nga po yan. Yan po ang susunod na dedesisyonan. Pero for purposes of today, Rappler, walang fake news na sasabihin ko dahil ito'y professional opinion ko. Mag-aral muna kayo gaya ng kahaba ng panahon na pinag-aralan ko sa international law. Magturo muna kayo ng kasing habang panahon na ako'y nagturo ng international law. Sumulat muna kayo ng kasing daming artikulo na na-publish ko sa mga internationally peer-reviewed journal bago nyo sabihin na fake news ang mga opinion ko. Professional opinion ko to and I stand by my opinions, no, given my experience in international law. So, hindi po fake news itong sasabihin Yabang ganito nga Harry Roque na to. ko na bakit sa tingin ko mali ang desisyon ng appeals chamber doon sa pagbasura sa hinihinging panandaliang kalayaan ni Tatay Digong. Well, ulitin ko Sabi ko, na-mute na tuloy si Harry Roque ulit. Ingay kasi ni Aaron. Inindihan mo din kami, gaya ni Tokis. Pero, ayan na, may audio na. Sabi ka, minute ko, sandali, kasi si Aaron ang ingay. Salamat, happy Thanksgiving. Pero in Janeiro ka pa din. Okay? Para kang si Tokis. Doon kami sa sister, hinay sa'yo. Pero, kalaunan, umalis din kami. Nag-Universal Walk. Pero sandali lang, tapos umuwi na din kasi gabi na. Anyway, salamat. Ito na. Continue na, Harry Roque, kasi yabang-yabang ni Harry Roque. Thank you, Ita. Ingat-ingat. muna po ang konteksto. Iba po ang SISTE sa ICC. Sa ICC po pwede ka nang maaresto on good grounds lamang. Ibig sabihin, mababaw po yung threshold ng evidence. Hindi po probable cause. Ang probable cause, likelihood na mayroong krimen na nagawa, likelihood na yung nasasakdal ang gumawa ng krimen. Hindi po ganun ang standards. Basta mayroon lang mabuting basihan, po pwede ka na maaresto. Now, sa Pilipinas po probable cause. At yung probable cause, magkakaroon lang ng ganyan kapag natapos na ang confirmation of charges. Para nga po balansehin. Para balansehin yung napakababaw na ebidensyang hinihingi para sa warrant of arrest, nagbibigay dapat
ang International Tribunal ng interim release. Sa katunayan po, and this is borne by the record, again, Rappler fact checkers, sa International Tribunal for the former Yugoslavia, karamihan po talaga ng mga akusado na bigyan ng panandaliang kalayaan kasi parehong standard din po sila. Good reasons lang for warrant of arrest. At dahil good reasons lang yan, wala pang probable cause, natural. As a matter of right, dapat bigyan ng interim release ang mga nasasakdal. Dito lang po sa ICC na talagang hindi sila nagbibigay ng interim release. Hindi ko po alam kung bakit. Dahil nagkakaroon tuloy ng presumption of guilt kaysa presumption of innocence. Dahil tignan niyo si Tatay Digong, 8 buwan nang nakakulong, wala pang probable cause, nakakulong pa rin at hindi binigyan ng panandaliang kalayaan. So, sa tingin ko po, as a matter of course, dapat magbigay ng interim release dahil nga po mababaw naman ng ebidensya na naging dahilan para mag-issue ng arrest warrant. Hindi pa po probable cause. Ito sa inyo. Sabi ko sa inyo, Sir Joel Q, CJ, welcome. Sabi ko sa inyo, mas marunong pa siya sa mga huwes ng ICC. Harry Roque, ICC accredited ka lang. Mga judges yan ng ICC. Mas marunong ka pa. You see, ginagawa niyang tanga ang mga ICC judges. Sabi niya, wala daw katuturan ang pagkaka-aresto kay Duterte kasi wala naman ebidensya. You think na ipapa-aresto yun kung walang ebidensya at gagawin nila yung lahat ng yun para 8 months na daw. Kanino namang kasalanan yun? Sino ba ang nagpapadelay? O, correct, Ma Maria Maldita, okay ka lang. Obviously, tingnan nyo yung itsura niya. Hindi na siya okay. Sabi nyo nga, Ma Maria Maldita, he looks pathetic. O, diba? Nako, kung naging judge yan, yung mga pogi, hindi talaga makukonvict. Kung itsura ni Supra, nako, palayain na yan. Bigyan ng kalayaan yan. Yun ang sasabihin ni Harry Roque. Pero pag mga ngets pa, ay, ikulong na yan. You see? Walang, hindi nga kinuha ng abogado. Hindi nga kinuha abogado si Bengay kasi hindi nga nagtiwala si Digong sa'yo, Harry Roque, di ba? O, paano na yan? Ikaw lang nagpupumilit. Pero di ba sabi ni, anong sabi ni Attorney Claire? Michael, muna ako before magsimba. Ay, salamat naman, Michael Javier. Sana naway ipagdasal mo kami ito. Ipagdasal mo din si Harry Roque na makita niya ang kalinawangan. Oh, ano sabi ni Attorney Claire? Ito si Harry Roque, sinisiksik niya talaga ang sarili niya dun sa kaso ni Diggs kasi it's the only way na mapakita niya dun sa sa Dutch government na ay dahil sa politika kaya ako kinakasuhan. Hindi naman talaga, wala naman talaga akong kasalanan. Sa politika lang yan. Uy, Harry Roque, human trafficking ang kaso mo. Tumbakers siya to. Diba? Paano naging, yan, political asylum ang hinihingi mo? Criminal yung case mo. Ito, binobobo niya talaga yung kanyang mga LTABA, low to absent brain activity na mga dilis. Diba? At tapos, sinasabi niya pa na hindi ako makakauwi kung hindi makauwi si Tatay Diggs. 8 buwan na si Tatay Diggs nandyan. Hoy! Hindi ba kampo ninyo yung nagpapadelay ng nagpapadelay? Si Kaufman ang humingi ng extension. Harry Roque. Wala pang probable cause, good reasons lang. Now, anong mali sa desisyon na yan? In my professional opinion as an international lawyer and as a student and scholar of international law, unang-una, masyado po ang reliance ng hukuman sa possibilities. Possibility na siya itatakas, possibility na papakailaman ni Tatay Digong mga ebidensya, possibility na mananakot sa mga testigo. Alam mo sa mundong ito, anything and everything is possible. Pero dapat naging basihan para ipagkait ang provisional, panandaliang pagkakalaya ni Tatay Digong is kung ano yung realistic na possibility, hindi lang mere possibility.
hindi ka naman po pwede na mapagkakait ng karapatang kalayaan dahil nga po wala namang probable cause pa dahil lamang sa mere probabilities. Pwede po magunaw ang mundo kinabukasan. That is a probability. Pero hindi po dahilan yan para hindi magbigay ng panandali ang kalayaan because anyway, tomorrow it will be the end of the world. Pero ganun po ang naging desisyon ng hukuman. Hindi nila binabase sa imminent o hindi yung probable. Well, anything is probable. Pero yung probable na hindi naman po realistic ay hindi dapat pinapansin. Pangalawa, sinasabi nila na ang dami mga sinasabi ng mga supporters at mga mahal sa buhay sa pagtakas, sa pag-impluwensya ng mga testigo. Bakit mo pananagutin yung akusado sa mga sinasabi ng ibang tao? Hindi ba mali naman yon? Dapat, kung merong probability na tatakas siya o mananagot sa kanyang future conduct, dapat ang galing sa bibig mismo ni Tatay Digong. May ganyan ba sinabi si Tatay Digong? Wala naman. Kontrolado ba ni Tatay Digong ang sasabihin ng kanyang mahal sa buhay at sa mga supporters niya? Hindi po. Bakit ang baling sa mga salita ng iba na hindi naman kontrolado ni Tatay Digong ay napunta kay Tatay Digong? So ang unang Kung itakas nila yan, wala namang, sabi mo nga, 80 anyos na yan. Kahit ayaw ni Tatay Digong mo, pwede nilang itakas yan. Kasi sabi mo, nahihirapan na ngang maglakad. Kung gustuhin ni Sara, di ba Ma'am Emotera, kung gustuhin ni Sara na itakas yang matandang yan, pwede. Kung gustuhin ng mga lokal-lokang nag-iiyakan sa labas na itakas yan o mag-ala jailbreak yan, pwede nilang gawin. Di ba Sis Josie, the Monday girl? Anong alam mo sa kayang gawin ng mga psychotic na nag-iiyak-iyak dun sa tatay nilang cartoon? Hindi nga siguro niya kayang gawin physically, hindi nga siguro niya planong gawin, pero hindi mo alam ang kayang gawin ng mga follower. Paano kung gawin nila? Hindi niya makontrol, 'di ba? Sabi mo, matanda na siya. Di mangyayari pa din, Roque. 'Di ba? Naman si Roque, unang pula natin, yung sinasabi nila na probable, yung pagtakas, probable na pakialamang ebidensya, probable na manakot ng witnesses, anything is probable. Pero kinakailangan naman magkaroon ng reasonable standards by which yung probability pwedeng mangyari. Sinabi lang ng hukuman, probable yan. Kaya hindi natin bibigyan siya ng panandaliang kalayaan. Despite the fact na wala pang probable cause, good reasons lang ang dahilan kung bakit siya nakulong. Pangalawa, masyado namang pagtiwala ng hukuman sa impluwensya ni Tatay Digong dahil lamang siya ay nahalal na alkalde, ang anak niya ay vice mayor at si VP Sara ay vice president. Well, unang-una, no, malinaw na hindi nila naintindihan ang politika sa Pilipinas. Dahil bagamat vice president nga si VP Sara, ano bang impluwensya niya? Wala. Sa ating saligang batas, wala naman talagang ibang trabaho Correct, ang vice Ma'am president Emotera. kundi antayin na mawala ang presidente. She will prevent a leadership vacuum. Yan lang ang trabaho ng vice president. Anong impluwensya ang sinasabi nila? At syempre, yan ay nagpapakita na sila ay bulag sa katotohanan ngayon sa Pilipinas na naglalabanan ang mga Marcos at ang mga Duterte. Marcos ang presidente, ginigipit ang mga Duterte, kinidnap nga si Duterte papunta ng dahig, and therefore, wala talagang impluwensya ang Duterte. Ayan na naman. ICC, take note. Sinasabi na naman nitong Baclush na to, kidnap na naman. Naku, sana, di ba Infinite? Buhay pa si yung bakla. Nakakulong na ba? Hindi pa. Galit na si Jonas. Galit na si Jonas. Infinite dual citizen. Buhay pa si bakla. Buhay pa. Sinasabi niya na luka-luka talaga ito. Kung ano-ano na pinagsasabi nito. Ano naman Ito. ngayon, alkalde si Tatay Digong? Kung magkakaroon naman ng panandaliang release, hindi naman siya makakauwi ng Davao City, hindi naman nila papayagan yon. Sure, sinabi yan ni VP Sara, mas gusto ni Tatay Digong na ang provisional release, ang interim release ay sa Davao, pero imposible naman yung payagan ng hukuman. So anong impluwensya ang magagawa ng isang alkalde ng isang syudad sa Mindanao, Philippines, kung siya ay makakulong sa Germany, o di naman kaya sa France, o di naman kaya sa Belgium? Wale. Ano naman ang impluwensya ng isang acting mayor doon sa bansa kung saan siya magkakaroon ng provisional liberty? Wale. Bakit? Pakinggan ba nila si Mayor Baste? Pakinggan ba nila si Vice President Yes, Sara Mayor. sa Germany, sa France, sa Belgium, o kung saan man siya magkakaroon ng interim release? Wala. So masyadong binigyan ng halaga yung pagiging past president ni PRRD at saka mga posisyon ng anak niya doon sa bansa kung saan siya magkakaroon ng interim release. Ang kanilang kapangyarihan sa Pilipinas lamang. At hindi na po yan nag-e-extend sa ibang lugar. So hindi dapat binigyan. Ito sabi niya, bulag daw
ang ICC sa kung ano ang totoong nangyayari sa Pilipinas. Ikaw yata, Roque, ang bulag sa totoong nangyayari sa Pilipinas. Kung sinasabi mo na walang kapangyarihan ang Duterte sa nangyayari sa Pilipinas. Ang gulo-gulo ng Pilipinas dahil sa mga Duterte, kukonti nga lang kayo, pero nagugulo nila dahil sa pera ng mga Duterte. Di ba, Sis Lady Net, for an internationally accredited lawyer, ganyan magsalita si Roque. How low can you go na I went to this, I'm accredited by, I'm this and that. Tapos, ganyan ka magsalita. Wala, wale. Wala, wale. What the heck is wrong with you? Diba? Napaka-unprofessional. Uy, Roque, you are not an ordinary person, hindi ba? Kasasabi mo lang kung ano yung credentials mo. You're not one of us. Abogado ka. Internationally accredited, ICC accredited ka. Tapos ganyan ka magsalita. Nakakahiya ka. Ko. Yan ang ganung kahalaga naman yung di umano impluwensya dahil lamang dun sa kanilang mga posisyon na halal ng bayan to begin with. Now, ano pang dahilan daw? Well, ang pangatlong dahilan nila ay sinulat ko hindi nila binigyan ng sapat na halaga yung humanitarian condition, Professional yung edad pugante. at saka yung mga karamdaman na ni Tatay Digong. Alam nyo, ang ICC talagang binuo yan dahil doon sa tinatawag nating war crimes. Yung war crimes, yan po ipaglabag ng Geneva Convention na lahat ng bansa sa mundong ito ay partido. Kasi ito nga yung gumagana kapag merong labanan. Kaya nga sinasabi nila na merong batas pa rin na umiiral maski meron ng labanan, all-out war. At importante na mabigyang bisa itong batas nito, international humanitarian law na tinatawag, kasi nga ito ay para sa mamamayan, humanity in general. Now, meron tayong Martens Clause na tinatawag na miski walang ibang batas na nagbibigay proteksyon sa mga sibilyan pagdating ng labanan, ang mga mamamayan ay protektado pa rin ng dictates of humanity and protection of international law, Martens Clause. Ibig sabihin yan, kung wala nang ibang basihan, kinakailangan ang proteksyon na ibibigay mo sa mga mamamayan ay nanggagaling pa rin doon sa dictates of humanity, yung pagiging makatao. Naintindihan ko na wala pang talagang president na nabibigyan ng interim release ng ICC, pero gaya na aking sinabi, ngayon lang naman talaga nagkaroon ng isang 80 anyos na huhulog, na tumatama ang ulo at ang daming karamdaman, meron ng Alzheimer's, meron ng diabetes, limot-limot na at nakakulong pa rin. Ang sabi nila ay hindi napatunayan na kung bakit yung kanyang kondisyon na medikal, mababawasan. Teka nga ba, Roque? Hindi ka nga pinapapasok doon. Yung mga nakakapasok, hindi naman nila sinasabi yun. Makakalimutin. Nag-uusap pa nga sila ni Pipi Sara tungkol sa flood control. Tinatanong pa nga si Kitty tungkol sa kanyang mga boyfriend. Sino? Anong pinagsasabi nito? Di ba, Sis Lady Net? Anong pinagsasabi nito na makakalimutin yung mga, siguro yung totoo yung natumba, that's, yung physical frailty, that's true. Pero yung sinasabi niya, dahil when you hit 80, wala na yung mental capacity mo. That's not true. That's not true. My dad is 86. He's still very, very sharp. 80 lang si Digong. Ano ka, Roque? Yung nagsasalita ito, kala niya wala din tayong mga kamag-anak. 80 lang si Digong. Diba? Siguro merong iba na even younger than that. Depende lang sa ano yan. Pero hindi mo naman naririnig yung ex-wife niya na si Zimmerman. Ano ba yung sinasabi? Sabi lang niya, pumayat. Si Madam Imelda, 90s na nga. Professional twister of lies. Tsaka, alam ng mga tao, hindi ka nakakapasok sa detention center, Harry Roque. So, anong kapasidad mo? No, you're not the person to talk about ano ang sitwasyon or ano ang kalidad ng utak ni Digong ngayon. Kasi hindi mo nga siya nakikita. Yung mga taong nakakakita sa kanya, wala namang sinasabing ganun. Humbak lang to.
Henyo talaga. Galing. Yung possibility na siya itatakas o mananakit ang mga testigo. Hello? Yan ba'y kailangan pang patunayan? 80 anyos, natutumba sa paglalakad, limot-limot na, half the time hindi niya alam kung nasaan siya, half the time hindi niya alam na liniliti siya. Wala ka. Half the time, hindi niya alam kung nasan siya. Half the time, hindi niya alam kung nililiti siya. Eh, siya nga itong nagsabi dun sa kapatid niya na hindi nag-grant yung appeal niya. Sarap batukan to. Oh, si Juan Ponce Enrile, 100 years, still active ang mind, advisor pa ni PBBM. Sarap talagang sabunutan itong buwisit na to eh. Hindi ba, do you remember? Yung brother ni FPRRD na nagpupunta dyan, sabi niya it was FPRRD himself who told me na hindi nag-grant yung kanyang appeal for interim release. Sinungaling ka talaga, Roque. Yan ba dapat pang patunayan? Anong certainty, anong link ang gusto niyong mapatunay? Na kapag ikaw 80, limot-limot na siya, ay ikaw ay makakagawa pa rin ng krimen at ikaw ay tatangka pa rin magtumakas? Sa mga mahistrado ng ICC, lahat po tayo darating sa punto, sana po, pagpalain tayo ng Panginoon na mag-80 anyos din tayo. Pero pag dumating po tayo sa 80 anyos, aaminin na natin na hindi na talaga fully operational ang mga faculties natin. Ako po nag-aalaga ng lolo, lola, tiya, tatay, mga tiyo, lahat sila in excess of 80 years old. Pero talagang pagdating ng 80, nawala na po talaga ang kanilang frame of mind. Nawala na po talaga ang recent memory, puro old memory na lang. Sa lahat po ng inalagaan ko, papunta na rin po ako dyan dahil isang taon lang ay 60 na ako. Pero si tatay ko 80 na. Kayo mga mahistrado, darating at darating din po kayo dyan. At sana, habang hindi pa napapatunayan na kayo ay hindi nagkasala, huwag kayong makulong gaya ni Tatay Digong at huwag sana magkaroon ng mahistrado magsasabi na baliwala ang iyong edad, baliwala ang inyong mga karamdaman dun sa issue na dapat makibigyan ng Sana, Roque, malitsyon ka na. Bagamat ang basihan lamang ng iyong pagkakakulong ay good reasons at hindi man lang probable cause. Mali po yan. Kaya po binuo ang ICC para mapatupad ang batas makatao and yet sa inyong desisyon, hindi kayo naging makatao. Mali po yan. Kinakailangan. Bakit naman sila magiging makatao? Eh, baboy ka nga. At bakit naman sila magiging makatao kay Digong? Eh, demonyo nga siya. Wisit. Palaging ang hukuman, ang binabantayan, ay yung issue kung magiging makatao ba ang kanyang mga order. Dahil yan ang dahilan kung bakit binuo muna ang ICC at ang iba pang mga international tribunals para ipatupad ang batas makatao. Now, syempre po, dahil nga po sa ICC, good reasons lamang ang dahilan para magkaroon ng warrant of arrest at ngayon, pinagkait ang interim release, ang resulta, pinaparusahan na si Tatay Digong na hindi pa napapatunayan ang kanyang pagkakasala. And yet, nakasaad sa Rome Statute mismo na mayroong presumption of innocence. 8 buwan na po siya nakakulong. Di ba yung pagkakakulong na 8 buwan, parusa na hindi pa napapatunayan ang pagkakasala? Kaya nga po, nagkaroon ng provision for interim release. Yung mga bansa na sumapi sa ICC, ayaw nila na magkaroon ng parusa bago magkaroon ng desisyon ng pagkakasala. Pero ngayon po, habang araw-araw na nakakulong si Tatay Digong dyan na hindi pa napapatunayan ang kanyang pagkakasala, yan po ay parusa. At finally po, no, siyempre po, ang huling masasabi ko po ay, yun nga po, dahil nga po, pinarusahan siya, despite his age and despite his frailty, wala pong proportionality. Yung proportionality lang po, ibig sabihin, bakit ba kinakailangan makulong? Para lang masigurado na siya ay sisipot sa hukuman kung siya ay kinakailangan. Pero pinagkait po ngayon ang panandaliang kalayaan niya dahil lamang sa, unang-una, possibilities. Number 2, perceived influence. Paano naman po yung kanyang karapatan na maging presumed innocent? Paano naman po yung kanyang pagiging abogado na sa kanyang pagpapakita ng kooperasyon sa procedure ng hukuman ay nagpapakita na kinikilala naman niya yung proseso? Hindi ba dapat bigyan ng halagayang pagkilala sa proseso doon sa desisyon kung siya dapat mabigyan ng panandaliang kalayaan dahil hindi pa naman siya napapatunayan na nagkakasala at wala pa lang probable cause para siya ay i-detain? Yan po yung probable cause, due process, sabi nga ni Sis Lady Neto, walang hiya, puro awa sa katandaan ng isang tao. Hindi iniisip ang paghihirap at sakit na narasan ng AJK victims. Buti nga, yung sinasabi mo na pinaparusahan na siya, hindi pa nga napapatunayan na siya ay may kasalanan. Buti nga siya, he's getting due process. Yung mga AJK victims, hindi nagkaroon ng due process, pinatay na lang, ng ganun-ganun na lang. They ended up on the streets dead.
because they were on a list. How did they end up on the list? Nobody knows. Baka nagkaroon ng kaaway na barangay kapitan. Nilista na lang sila doon. Nobody knows. Nanlaban daw. How did a gun end up in 5 people's hands on the same day? 5 tao nanlaban with the same gun on the same day. What the heck are you talking about? Osang Raketera, welcome. Diba? Thank you for tatamsak ha. Yung iba kanina pa nandito, hindi pa nagtatamsak. Kala nila hindi ko alam at hindi ko napansin. Oh. Kinulong din si Madam Laila at pinarusahan. Parang rules, parang double standard nga eh, di ba? Yung iba, pwede kong gawin sa inyo yan, pero kung kami na ang matamaan, ratatatatat, sabi nga ni, Sir Vini, di ba? Litsunin na yarn. To process. Eh, yung mga EJK victims, hinatay nyo lang ng ganun-ganon. And that was in the thousands. Iisa lang yan. Tapos, dadaanin sa paawa-awa. Kayong mga huwes, magiging matanda din kayo. BS. Tawag na disproportionality, wag natin kakalimutan. Kaya lang dapat may pagkakakulong para sumipot kung kinakailangan sa hukuman, hindi maka-impluwensya sa ebidensya, hindi pwede magtakot sa mga witnesses. Pero naman, kapag ikaw ay 80, limot-limot, na hindi mo alam kung nasaan ka, paano mo naman mapag-iisipan na saktan ng mga testigo? Paano mo naman mapag-iisipan kung Correct, Jonas. Paano mo naman pag-iisipan na sisirain mo mga ebidensya laban sa iyo? Meron pong isang American na justice na nagsabi, law is based primarily on human experience. Lahat naman po tayo, kung tayo pagpapalain, aabot din sa edad ni Tatay Digong. Yung mga maestrado, sana kinilala na kapag 80, limitado na talaga ang movement, limitado na talaga ang pag-iisip, limitado na talaga ang dangers na po pwede niyang gawin. Malungkot po tayo, pero meron pa po tayo natitirang pag-asa. Dahil nabasa ko naman po yung sinabitan pleading ni Tatay Digong doon sa appeals on jurisdiction. Sa akin po, mas malakas talaga ang laban natin sa jurisdiction. Bakit? Kasi sinabi ko na sa inyo na wala talagang nabibigyan ng interim release. Kaya umasa na ako dahil sa edad at karamdaman ni Tatay Digong, baka naman magkaroon ng first time. Well, nabigo po tayo. Pero dito po sa issue ng jurisdiction, mas malakas po ang laban natin dahil ito po ay pangalawang beses na ire-revisa ng hukuman yung issue ng jurisdiction. Hello, Sam. Dalawang magistrado out of 5 sabi wala ng jurisdiction. Kinakailangan na Correct. natin ma-convince isa Tama ka, Sam. At in fairness po, maganda po yung pleading na sinumite ni Tatay Ma'am Digong. Luz Piminga and Sir Celso, hello. Meron pa rin pong motion na ideklara na wala na sa tamang pag-iisip ang Tatay Digong para humarap sa paglilitis. Pinagdarasal ko po na yan ay ma-approve. Pero ang caveat po, wala pa rin kahit sinong nabibigyan ng ganyang remedyo ng ICC. Bagamat, yan po ay inallege na rin sa ICC na hindi na sapat ang pag-iisip para harapin at maintindihan ang kaso laban sa kanila at hindi po napagbigyan ng ICC. So sa akin po, ang pinakamalakas talaga at maganda naman po yung sinumite nating pleading ay yun dun sa lack of jurisdiction dahil yan po ay issue of law. So pag-usapan po natin next time yan. Aking mensahe, sa totoo lang po, talagang hindi po ako binigyan ng pagkakataon na makatulong sa legal defense ni Tatay Digong. Tanggap ko naman po yun, nasa pamilya yan at nakita Tatay Digong. Tanggap mo, ba't nandiyan ka pa? Tapos sinasabi pa niya, di ba? Sabi nga ni Sis Bengay, paano nalaman ni Rocky na limitado na ang galaw ni Digong na yung sinasabi niya na very frail and all that. Di nga siya pwedeng pumisita. Tapos sinasabi niya, tanggap ko naman yun na hindi ako pinapatulong. Tanggap daw, pero ayaw umuwi dahil pinangako daw niya kay Digong na hindi niya iiwanan si Digong. Are you kidding me? Sinabi ni Kaufman, the former president does not want you, does not need you in his legal team. Kapal mukha din. Alam kong magkasing taba tayo, pero hindi ako ganun kakapal. Pag sinabing I don't want you, I don't need you, I'm not gonna stick around. It's gonna be bye, Felicia. Pero ikaw, kapal mukha. Dahil sa asylum, kaya nga yun na sinasabi ni Attorney Claire. Pero, dyan sinasabi mo sa LS mo na pinangako ko kasi kay Tatay Digong. Isang sampal pa dyan. Ilag, Sis Bengay, baka ikaw matamaan. Diba?
talagang may dahilan sila, tanggap ko po yan. Kaya po ngayon, ang tanging ginagawa ko, dasal, dasal, dasal. At siguro naman, biglang naging madasalin nito. Sino kayang pinagdadasalan nito? Si Kibbs kaya. Biglang nagko-quote ng Bible verse, nagdadasal daw siya, madasalin daw siya. Kung makapagsabi ka ng vangag, you're a prayerful Christian. Sabi niya, he's a prayerful Christian. Hindi naman ako makakapag-last ng ganito katagal kung hindi ako nagdadasal. Pero kung makapagsabi ka ng bangag, yung mga ginawa mo kay PBBM, ginawa nyo ng AI, ng gumagamit kuno ng cocaine, all the things that you said and did, Christian-like ba yun? Di ba Randy Gorospe, welcome. Nako, ewan ko sa